Matapos kong aksidenteng matuklasan na binabasa ng aking kapatid ang aking diary. Naiinis ako at wala akong masabi. Bilang ganti, isinulat ko siya sa aking diary. Masama akong bata, paano ako magkakaroon ng ganitong damdamin para sa sarili kong ate? Sabi nila, sakit daw ang pagkagusto sa ate. Hindi raw yun tama, hindi dapat ako ganito. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Mula noong araw na iyon. Sa tuwing makikita ako ni ate, para siyang nakakita ng multo. Habang nagpipigil ako ng tawa, lalo ko pa siyang tinakot sa isinulat ko sa diary. Hindi ko man lang napansin ang mga tingin sa akin ni ate. Ang dating pag-iwas at pagkataranta ay naging paghihirap at pagtitimpi, hanggang makalipas ang isang buwan. Isang mayamang mag-asawa ang pumunta sa bahay namin, may dalang resulta ng DNA test. Walang sabi-sabi, niyakap nila ang ate ko at tinawag na anak. Iyon pala, ampon lang pala ni na mama at papa si Leo Ruyan. Mula nang magkaisip ako, palagi nang nasa tabi ko ang ate kong si Leo Ruyan. Siya ang unang taong tinawag ko noong natuto akong magsalita. Sabi ni Papa, bihasang-bihasa raw ako, na para bang ipinanganak na akong marunong tumawag ng ate. Noong first month celebration ko, ang dami-daming gustong kumarga sa akin. Pero nilampasan ko silang lahat, at hinawakan ng mahigpit ang daliri niya. At pagdating sa pagiging ate, hindi kailanman binaygo ni Leo Ruyan ang kahit sino. Noong 6 na taon ako, dahil palihim kong ininom ang isang bateng dishwashing liquid na may lasang orange. Isinugod ako sa ospital. Binantayan ako ni Leo Ruyan sa tabi ng kama ko ng 2 araw at 2 gabi. Hindi kumakain, hindi umiinom. Para na siyang multo sa itsura. Noong 8 taon ako, gusto kong sakyan ang matandang kapitbahay namin para makatawid sa kalsada. Kaya hinabol ako ni Papa para paluin. Gaya ng isang inahing manok, itinago ako ni Leo Ruyan sa likuran niya. Kahit papaluin siya ni Papa, hindi siya umaalis sa pwesto niya. Noong 10 taon ako, sa mismong kaarawan ko, taimtim akong humiling, gusto kong makasama si ate magpakailanman. Nakatitig sa akin si Leo Ruyan. Habang tinatakpan ng kamay niya ang liwanag ng kandila, dahan-dahan akong tumingala, hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Pero rinig na rinig ko ang bawat salitang sinabi niya. Bunso, hindi mo na kailangang hilingin yan. Noong 14 na taong gulang siya, napanood ni Leo Ruyan sa TV ang isang magkasintahan na umuwi para nakawin ang kanilang rehistro ng pamilya. Napakunot ang noo niya at tinanong si Papa. Bakit kailangan nilang nakawin ang rehistro ng pamilya? Ngumiti si Papa at nagpaliwanag, kasi gusto nilang magpakasal. Ang pagpapakasal ay ang paglalagay ng pangalan ng 2 tao sa iisang rehistro ng pamilya. Noong mga panahong iyon, halos 1.7 metro na ang taas ni Leo Ruyan. Pino ang mga katangian ng kanyang mukha, at balingkinitan ang katawan. Siya yung tipo na palihim na sinusulyapan ng maraming lalaki sa eskwelahan. Pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni Papa, bigla siyang naliwanagan. Kaya pala, edi kami na lang ni Bunso ang magpakasal. Mula pa pagkabata ay nasa iisang rehistro na tayo ng pamilya. Halos mabitawan ni Papa ang hawak niyang tasa. Dinampot niya ang feather duster sa tabi at agad siyang hinampez. Habang umiiwas, lumingon si Leo Ruyan at seryoso akong tinanong, Bunso, sa tingin mo mali ba ang sinabi ko? Hindi na ako nag-isip pa. Agad akong tumango, syempre tama ang sinabi ni ate. Natigilan si Papa, tahimik niyang pinalitan ng pala ang feather duster. At mas tumindi pa ang paghabol niya sa amin. Sa isang iglap, hindi na kami mapaghiwalay ni Leo Ruyan. Laging umaasa sa isa't isa. Naging magkapatid kami ng mahigit 20 taon. Noong nakaraang weekend, dahil pinagbawalan ako ni Leo Ruyan na pumunta sa birthday party ng babae kong kaklase. Nag-away kami ng matindi. Hindi niya ako matalo sa aming pagtatalo. Kaya sa sobrang hiya at galit, binigkas niya ang isang isinulat ko sa aking diary. Doon ko lang nalaman na madalas pala niyang binabasa ng palihim ang diary ko. Sa sobrang galit, nasipa ko siya ng malakas. Tumalikod at umakyat sa itaas. Kahit na araw-araw ko ring binabasa ng palihim ang diary ni Leo Ruyan. Hindi ko naman binasa ng malakas sa harap niya. Palihim lang akong tumatawa sa likod niya. Sino ba namang kasing kapal ng mukha niya? Ang walang hiya talaga. Habang iniisip ko, lalo akong nagagalit. Para makaganti kay Leo Ruyan, sinadya kong bumili ng bagong diary na may lock. Pagkatapos magsulat ng kung ano-ano lang sa loob ng kalahating buwan, nagsimula na akong magsulat ng mabilis, isa akong masamang lalaki. Paano ko nagawang magkaroon ng ganitong damdamin para sa sarili kong ate? Sabi nila, isang sakit daw ang mahalin ang sarili mong ate. Mali raw iyon. Hindi dapat ako ganito. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Tama ang sinasabi sa internet. Ang red string natin ay nakatago sa. Nagpalit ako ng pulang ballpen. At sa dulo ng pangungusap, gumuhit ako ng tabanjing puso. Gaya ng inaasahan, hindi ako binaygo ni Leo Ruyan.
Kinabukasan, nang pumasok siya sa kwarto ko dala ang prutas. Agad niyang nakita ang diary na sinadya kong iwanang nakabukas sa mesa ko. Siguro naalala niya yung nangyari noong nakaraang araw dahil sa paninilip niya. Yung pagsipa ko sa kanya. O baka naman sa wakas ay kinonsensya na siya. Naisip niyang bilang ate, hindi niya dapat pinapakialaman ang privacy ng kapatid niyang lalaki. Kaya naman, tumigil siya ng 5 segundo. Pero 5 segundo lang iyon. Ang mahahaba niyang daliri ay sanay na binuklat ang manipis na pahina. Nandoon pa rin sa mukha niya yung kampante at tamad na ekspresyon. Sa gilid ng labi niya, may ngisi pa na parang sinasabing, ano naman kung sumilip lang. Pero pagkatapos lang basahin ang 2 linya, biglang nawala ang ngisi sa labi ni Liu Ruyan. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niyang nakahawak sa diary. Pumipintig ang sentido niya, panay ang dilim ng paningin niya. Sa huli, napaatras siya ng 2 hakbang. At pabagsak na napaupo sa silya. Halatang halos mamatay na siya sa takot dahil sa nabasa niya sa diary. Samantalang ako, nagtatago sa may pinto. Pinapanood siyang para bang gumuho na ang mundo niya. Habang kinukuyong ko ang kamao at nanginginig ang mga balikat ko sa pagpipigil ng tawa. Hehe, para silipin niya ang diary ko. Buti nga sa kanya, halos patakbong lumabas ng kwarto ko si Liu Ruyan. Sa tangkad niyang halos 1.7 meters. Nagkandara pa siya, at halos madapa-dapa na sa pagtakbo. Hindi niya man lang ako nakitang nagtatago sa may pinto para pagmasdan siya. Para siyang isang isda. Nadiretso lang ang langoy papasok sa banyo. Agad siyang nagbukas ng gripo at naghilamos. Hinintay kong tumigil ang agos ng tubig sa banyo. Bago ako lumapit at nagtanong, ate, anong nangyari sa'yo? Biglang tumahimik sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang kinakapos na boses ni Liu Ruyan, wala. Okay. Sabi ko, babalik na muna ako sa kwarto. Teka, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Liu Ruyan sa bakana. May mga butil pa ng tubig sa mukha niya. Ang gulo ng ekspresyon niya habang nakatitig sa akin. Akmang magsasalita pero nag-aalangan. Liu Xiaochen, may nagugustuhan ka na ba ngayon? Nagkunwari akong di maintindihan. Wala, busy ako sa paghahanap ng internship ngayon. Saan naman ako kukuha ng oras para isipin ang mga ganyang bagay? Natahimik si Liu Ruyan. Tinitigan niya ako ng seryoso. Para siguraduhin hindi talaga ako nagsisinungaling. At doon, nakahinga siya ng maluwag. Pinunasan niya ang tubig sa kanyang mukha. Sa bagay, yung ate na nakasulat sa diary. Hindi naman sigurado na siya yun. Pwede rin namang isang female celebrity, di ba? Okay lang. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Hindi pa naman nasa Syra ang pamilya. Ang kapatid ko pa rin. Tahimik kong pinigilan ng aking pagngiti. Ate, kung wala ka ng kailangan, babalik na muna ako sa kwarto ko. Pagkasabi niyon, tumalikod siya. Kinuha ang comic book mula sa backpack at basta nalang ibinagsak sa sahig. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng kwartong walang laman. Hindi namamalayang napatingin si Liu Ruyan sa pinanggalingan ng tunog. Sa unang pahina, ang malalaki at kapansin-pansing mga salita, naging asawa ang nakababatang kapatid. Biglang napigil ang paghinga ni Liu Ruyan. Pagkatapos, nanginginig niyang itinukod ang daliri sa ilalim ng kanyang ilong. Bago pa man ako makapag-react, bigla na lang inagaw ni Liu Ruyan ang comic book. Nanlaki ang magaganda niyang mga mata. Nanginginig ng bahagya ang boses niya, Liu Xiaochen. Ikaw, kapag bumili ka pa ulit ng mga ganitong librong walang kwenta, isusumbong kita kay mama. Magalang akong yumuko, opo, ate. Suminghal si Liu Ruyan ng walang ekspresyon. Tapos, tumalikod siya, at gumapang paakyat ng hagdan. Sa labas, kalmado ko siyang pinanood na umalis. Pero sa loob-loob ko, tuwang-tuwa ako. Para makasigurado siyang hindi siya nagkamali sa nakita niya. Hula ko, si Liu Ruyan ay siguradong. Papasok na naman ng patago sa kwarto ko para silipin ang diary ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-search ako ng mga pangungusap at kinopya sa diary ko. Ang ate ko na nagpalaki sa akin, bigla na lang ayaw makipag-usap sa akin. Naiinis na ba siya sa akin? Iiwan na ba niya ako? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Anong paraan ang magagawa ko? Para manatili si ate sa tabi ko magpakailanman. Ang 108 plano. Para maikulong si ate sa tabi ng kapatid niya habang buhay. Isinara ko ang diary. Nag-inat ako. Bumaba ako para mag-init ng gatas. Pagbalik ko, napansin ko agad na bahagyang nag-iba ang posisyon ng diary. Pati na rin ang kalahating bakas ng paa na naiwan sa carpet. Kampante kong nilaklak ang gatas. At sumuot sa ilalim ng kumot para matulog ng mahimbing. Habang di pa ako lubos nagising. Yung katabing kwarto na halos buong gabing walang kaimik-imik. Biglang may umalingaw-ngaw na isang nakakabagbag damdaming panaghoy at isang pag-iyak na parang angle ng asno. Tay, nay, hayop ako. Kinaumagahan,
Nasalubong ko si Leo Ruyan sa may hagdanan. Medyo antok pa ko, kaya dahil sa nakasanayan, nasabi ko, "Ate, good morning." Bahagyang itinikom ni Leo Ruyan ang kanyang mapupulang labi. Pero hindi siya umimik, nakasimangot siyang mabilis na dumaan sa harap ko. Natigilan ako sandali, at sinigawan ko siya habang nakatalikod. "Leo Ruyan, Leo Ruyan, anong problema mo? Ba't di ka na mamansen?" Sa wakas, tumigil din sa paglalakad si Leo Ruyan. Pero hindi siya lumingon. Malamig at formal na parang taga-customer service. "May kailangan po ba kayo?" Napanindig ang balahibo ko sa sobrang lamig ng boses niya. Wala sa sariling nasabi ko, wala. Muling humakbang si Leo Ruyan. Tuloy-tuloy siyang bumaba ng hagdan nang hindi man lang lumilingon. Lumabas si tatay mula sa kusina, dala-dala ang almusal. Nang makita niyang iniwan ako ni Leo Ruyan sa likod, hindi niya napigil ang tumawa. "Anong nangyayari sa inyong dalawa? Nag-away ba kayo?" Hindi pa man ako nakakasagot. Biglang tumayo si Leo Ruyan, nakauupo lang. Malamig at buo ang boses niya. "Tay, ako ay ako, at siya ay siya. Hindi pwedeng gamitin ang salitang kami." Nang marinig yun ni nanay, natigilan siya sandali. "Hay nako, ang weird. Di ba kayong dalawa ang pinaka-close?" Hindi agad sumagot si Leo Ruyan. Nag-isip muna siya ng ilang segundo. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. "Nay, malalaki na po kami ng kapatid ko. Sabi nga po nila, iba ang babae sa lalaki. Kaya dapat magkaroon na kami ng distansya sa isa't isa. Sa hinaharap, mag-aasawa rin siya. At ako rin, ikakasal. Sa panahong iyon, magkaiba na kaming pamilya. Bunso, sa tingin mo, tama ba ang sinabi ko? Simula ngayon, hindi ka na pwedeng laging nakadikit sa akin. Kailangan na ni ate na magkaroon ng sariling buhay. At ganoon ka rin dapat. Naiintindihan mo ba?" Syempre naintindihan ko. Hindi ko lang inasahan na ganoon pala kalaki ang epekto kay Leo Ruyan ng 2 pahina ng diary na iyon. Isang ate na gustong-gustong kontrolin ang kanyang kapatid, ay bigla na lang kusang lumalayo, at iginigiit pa na may sarili siyang buhay. Gulat na gulat ako. Pinunasan ni Leo Ruyan ang gilid ng kanyang bibig. At dahan-daang tumayo. "Busog na ako. Kayo na lang ang kumain. Aalis na ako." Saglit siyang huminto. Tumingin siya sa akin. At mariing sinabi, "Huwag mo akong susundan. Hindi kita isasama ngayon." Sa wakas, napansin na rin ni mama na may mali. Lumingon siya at tinanong ako, "Anong problema ng ate mo?" Hinilat ko ang aking sentido. Sabi ko, "Baka nagdadalaga lang po." Nanlaki ang mga mata ni mama. 26 na taong gulang na siya, nagdadalaga pa rin. May mga tao lang talagang nahuhuli ang pag-unlad. Nag-aalinlangan si mama, sobra naman yatang huli na iyan. Tinupad ni Leo Ruyan ang kanyang sinabi. Sa sumunod na ilang araw, palagi siyang maagang umaalis at gabi na umuuwi. Sinasadya niyang iwasan ang lahat ng pagkakataong magkikita kami. Kahit na aksidenteng magkasalubong kami sa bahay, agad siyang tatayo, at walang kemo-emosyong dadaan sa tabi ko. Bilang lang sa daliri ang mga beses na nagkita kami. Kung hindi ko lang siya naririnig sa kalagitnaan ng gabi, na sumisigaw ng walang dahilan sa kwarto niya. Aakalain kong hindi na siya umuuwi nitong mga nakaraang araw. Tinansya ko ang oras, at naisip kong panahon na para umamin kay Leo Ruyan. Pero ang pinaka-importanteng ebidensya, yung diary, ay bigla na lang nawala. Hinalugog ko ang lahat, sinuyod ko bawat sulok, pero hindi ko pa rin ito makita. Pinagpapawisan ako sa sobrang kaba. Kapag nakita yun ni na mama at papa, patay na. Masisira ang pamilyang to. Habang pagod na pagod ako at hinihingal, tumawag ang barkada ko. Inaaya akong pumunta sa bar. Tiningnan ko ang oras. Agad kong naisip na tumanggi. Sa mga ganitong oras, siguradong hindi ako papayagan ni Leo Ruyan na lumabas. Pero napaisip ako, nitong mga nakaraan, iniiwasan ako ni Leo Ruyan dahil doon sa diary. Baka nga wala na siyang pakialam sakin. Nag-isip ako ng 2 segundo. At pumayag ako sa yaya ng barkada ko. Nagmamadali akong bumaba para hanapin si Leo Ruyan. Nakaupo siya sa sofa at nagbabasa ng libro. Tinatamaan ng mainit na dilaw na ilaw ang gilid ng mukha niya. Naglilikha ng maliit na anino ang mga pilik mata niya sa ilalim ng mga mata. Sa pagkakaupo niya roon, parang ang bigat ng pakiramdam niya. Para siyang isang malungkot na diyosa. Huminto ako sa paglakad. "Ate, inaya ako ng mga barkada ko na lumabas mamaya. Baka bukas na ako ng umaga makauwi." Pagkasabi ko noon, natigilan sa paglipat ng pahina si Leo Ruyan. Ang tagal kong naghintay pero hindi siya sumasagot. Pabulong akong nagtanong ulit, "Ate, hindi po ba ako pwedeng pumunta?" "Bakit naman hindi?" Matapos ang mahabang katahimikan, nakangiting nagsalita si Leo Ruyan. Habang hindi pinapahalatang pinipigilan niya ang bahagyang panginginig. Nang dulo ng mga daliri niya, "Syempre, pwede. Dapat pareho tayong may sariling buhay. Hindi ka pakikialaman ni ate. Sige na, umalis ka na." Nagliwanag ang mga mata ko, "Talaga? Ate,
Totoo ba ang sinasabi mo? Nakangiti pa rin si Liu Ruyan. Mahina ang boses niya. Mahina at parang hungkag. Syempre, totoo. Di ba sinabi ko na noon, ate? Dapat pareho na tayong magkaroon ng sarili nating buhay. Malaya tayong pareho. Bunso, malaya ka, nagmamadali akong umakyat sa hagdan. Sige, magbibihis lang ako tapos aalis na. Bye-bye, ate. Dahan-daang nawala ang ngiti sa mukha ni Liu Ruyan. Basta na lang niyang itinapon sa tabi ang librong hawak niya.